Mayroong 3 gitnang pangalan sa loob ng angkan ng Baskerville. Ang Van ay ibinigay sa mga mula sa pinalawig na angkan. Ang Le ay ibinigay sa mga lalaki mula sa direktang angkan. Ang gitnang pangalan na ibinigay sa mga babae mula sa direktang angkan, bagaman hindi madalas makita dahil karamihan sa mga Baskerville ay lalaki, ay La. Ipinakilala ni Pomeranian ang kanyang sarili bilang Pomeranian La Baskerville, na ikinagulat ni Vicker. Natigilan siya dahil alam niyang hindi gaanong nagtataglay ng La middle name sa pamilya. Gayunpaman, nabaling ang kanyang atensyon nang ituro ni Ian ang isang pendant na nakasabit sa leeg ni Pomeranian, na naglalaman ng simbolo ng angkan ni Vicker. Hinawakan ni Vicker ang pendant, at nabigla si Pomeranian sa biglaang pangyayaring ito. Habang binubuksan ni Vicker ang pendant at nakita ang larawan sa loob, halata sa mukha niya ang pagkagulat. Nakita niya ang larawan ni Hugo sa loob ng pendant. Ang paghahayag na ito ay nagdulot ng galit at pagkalito sa kanya habang iniisip niya kung bakit nasa loob ng pendant ang imahe ni Hugo at kung bakit siya naroon. Halatang natakot si Pomeranian sa biglaang pangyayaring ito, at hinawakan niya ang mga tanikala ng palawit sa nanginginig niyang mga kamay. Si Vicker, na kinain ng galit at pagnanasa sa dugo, ay hiniling na malaman kung sino ang mga taong ito sa kanya. Gayunpaman, pumagitan si Ian at sinabi sa kanya na hindi sisigat si Pomeranian kung tatanungin siya ng ganoon. Kaya pinayuhan siya nito na itanong ang tanong ng nakangiti. Napagtanto ni Vicker na siya ay masyadong emosyonal na makontrol ang kanyang mga reaksyon ng maayos. Si Vicker, na kinuha ang payo ni Ian, ay tumingin kay Pomeranian at napagtanto na wala siyang ginawang mali. Sa kabila ng kanyang unang pagkabigla at galit, sinimulan niyang isaalang-alang ang isang mas mahusay na diskarte upang maunawaan ang sitwasyon. Nakangiting tinanong ni Vicker si Pomeranian tungkol sa mga tao sa larawan. Nagpahayag ng pagkagulat si Ian sa kakayahan nitong ngumiti. Itinuro ni Pomeranian ang larawan sa pendant at kinilala ang mga individual bilang kanyang ina, lola, at lolo. Ang pag-iisip ni Vicker ay naguguluhan habang sinusubukan niyang maunawaan ang paghahayag. Naalala niya ang isang pag-uusap nila ng butler na si Barrymore, kung saan nagbahagi siya ng nakakagulat na paghahayag tungkol sa patriarch ng Baskerville na si Hugo. Ibinunyag ng mayordomo na si Hugo ay dating isang mapagmahal na lalaki sa pamilya, na lubos na tapat sa kanyang unang asawa, si Roxana. Bagamat pumanaw na si Miss Roxana, hindi iyon ang dahilan kung bakit nagbago ang patriarch. Ang dahilan ay ang nag-iisang anak ng bloodline na ipinaglihi ng patriarch at si Roxana na si Miss Penelope ay kinidnap ng mga barbaro. Ang patriarch, na desperado na mahanap siya, ay gumawa ng marahas na pagkilos. Nagboluntaryo siyang lumipat sa mga hangganan, at ang angkan ng Baskerville na nakatira sa kabisera ay lumipat sa Le Rouge et Lenoir Mountain, ang taguan ng mga barbaro. Sa kabila ng walang humpay na pagsisikap ni Hugo at pagpapadala ng maraming hound, walang balita kung nasaan si Penelope. Pagkatapos ng insidenteng iyon, kinasusuklaman ni Hugo ang mga barbaro na parang baliw. Siya ay naging isang malamig at isang killing machine na hinabol ang buhay ng mga halimaw at barbaro. Pinalis lang ito ni Vicker dahil akala niya imposible, pero nasa harapan niya ang patunay na buhay si Penelope. Si Penelope ay anak ng nag-iisang babaeng minahal ni Hugo, si Roxana, at ang anak ni Penelope ay si Pomeranian. Kung tama ang kanyang haka-haka, si Pomeranian ay direktang apo ni Hugo. Alam ni Vicker na si Hugo ay isang taong kinasusuklaman ang mga barbaro at ginamit ang kanyang mga anak bilang mga kasangkapan. Kaya hindi niya maiwasang magtaka kung anong klaseng ekspresyon ang gagawin ni Hugo kapag nakita niya ang kanyang apo na half-barbarian. Marahang tinapak ni Vicker ang ulo ni Pomeranian at inalok siya ng suporta. Masasabi niyang hindi siya tinatrato ng mabuti ng tribong Lococo. Sa isang nakakapanatag ng ngiti, niyaya niya itong sumama sa kanya. Saglit na pinagmasdan ni Pomeranian si Vicker at pagkatapos ay itinuro siya, na napansin na ang buhok at mga mata ng kanyang ina ay pareho sa kanya. Inamin ni Vicker na halos lahat ng nasa Baskerville ay may posibilidad na magkamukha. Mapaglaro rin niyang tinukoy ang kanyang sarili bilang kanyang uncle. Ang salitang uncle ay tila umalingaw-ngaw kay Pomeranian. At tumingin siya sa libingan ng kanyang ina, naalala na sinabi niya sa kanya na kung sakaling makakita siya ng taong may pulang mata, dapat niyang itong sundin. Hinawakan ni Pomeranian si Vicker at ipinahayag ang kanyang pagnanais na sumama kay Vicker. Ito ang sandaling nag-cross ang landas ng dalawang mga anak sa labas ng Iron-Blooded Sword Clan. Kinabukasan, lumabas si Pomeranian sa tolda at tinanong si Vicker kung saan siya pupunta. Paliwanag ni Vicker na siya ay may isang pulong na dadaluhan, na pinangungunahan ng matriarch ng angkan.
Tumakbo si Pomeranian papunta sa kanya at sinabing gusto niyang sumama sa kanya. Umakyat siya sa mga bisig nito, at hindi maiwasan ni Vicar na magtaka kung natatakot ba siyang mag-isa. Inaamin niya na mabuting napalapit ang loob nito sa kanya ngunit napagtanto niya na ang pag-aalaga ng isang bata ay mas mahirap kaysa sa kanyang inakala, habang buhat-buhat niya si Pomeranian sa kanyang likuran at pinag-iisipan ang kanilang kinabukasan. Alam niyang hindi niya ito mapalaki sa nayon ng mga balet. Kailangan niyang maghanap ng ligtas na lugar na malayo sa abot ni Hugo ngunit nasa loob pa rin ng mga hangganan ng sibilisasyon ng imperyo. Tiningnan ni Vicar si Pomeranian, payapang natutulog sa kanyang likod, napagpasyahan niya na humingi ng tulong kay Chihuahua. Binalak niyang lisanin ang kagubatan at pumunta sa lungsod. Sa loob ng tent ng matriarch, isang pakiramdam ng pagkaatubili ang sumabit sa hangin habang ang matriarch mismo ay bakas sa kanyang mukha ang seryosong ekspresyon na nagtatanong tungkol sa nakakahawang sakit na kumakalat sa kanilang lugar. Sa pagharap sa mga natipon na miyembro, ipinahayag niya ang kanyang pagkabahala, na binanggit na papalapit na ang tag-ulan. Binigyang diin niya na kung ang sakit ay naroroon pa rin sa panahon ng tag-ulan, ang pinsalang matatamo ay higit na nakamamatay. Gayunpaman, ang shaman ay nagtatalo na ito ay hindi isang sakit ngunit isang sumpa at iminungkahi na magsagawa ng isang malaking ritual upang malabanan ito. Iba ang pananaw ni Ian, matatag na sinasabi na hindi ito maaaring maging isang sumpa, at itinaguyod ang agarang relokasyon ng nayon upang makatakas sa kumakalat na sakit. Tinutulan ng mga matatanda ang ideyang ito, na binibigyang diin ang kahalagahan ng kanilang sagradong lupain kung saan nagpahinga ang mga abo ng kanilang mga ninuno. Iginiit nila na ang pag-abandona sa kanilang ancestral home ay hindi isang opsyon, dahil ito ang kanilang tirahan sa loob ng 2 siglo. Ang grupo ni Ian ay masigasig na nangatwiran na ang pagbibigay prioridad sa mga libingan ng kanilang mga ninuno kaysa sa kaligtasan ng kanilang mga susunod na henerasyon ay mas mahalaga. Isiniwalat nila, ang malagim na katotohanan na ang sakit ay maaaring magpatuloy sa pagkalat, lalo na sa mga bata. Ang grupo ng shaman ay patuloy na iginigiit ang teorya ng sumpa, sa paniniwalang ang mga ninuno ay nagalit dahil sa pagpapabeya sa kanilang mga libingan. Iginiit naman ng grupo ni Ian na ang sakit ay maaaring sanhi ng pagkonsumo ng kakaibang mushroom o nakakahawang insekto. Sa pagtaas ng emosyon at pagkakahati ng komunidad, dumulog sila sa matriarch para sa isang desisyon. Gayunpaman, ang matriarch mismo ay hindi sigurado kung paano magpapatuloy sa masalimuot at potensyal na sitwasyong nagbabanta sa buhay. Tahimik na nakaupo si Vicar sa likod ng pulong, ang kanyang mga iniisip ay nakatuon sa malagim na sitwasyon na kanilang kinaharap sa pulang kamatayan. Ang Red Death ay isang nakakahawang sakit na maihahambing sa makasaysayang Black Death na minsang sumairas sa imperyo. Naalala niya ang mga pangunahing tauhan na tumulong sa Empire na labanan ang sakit si Cames mula sa Morg Clan, na naglagay ng proteksyon na firewall upang pigilan ang pagkalat ng sakit, at si Dolores, isang makapangyarihang santo mula sa Quo Vadis na ginamit ang kanyang banal na kapangyarihan upang linisin ang sakit. Gayunpaman, ang mga paggamot na ito ay limitado sa imperyo, at karamihan sa mga barbaro na nakatira sa Le Rouge et Lenoir Mountains ay namatay. Gayunpaman, naging favorable ang krisis na ito para sa Baskerville clan. Sa pagkawala ng mga barbaro, na may mahalagang papel sa ecosystem ng kagubatan. Isang napakalaking alon ang naganap dahil sa pagdagsa ng mga halimaw na mababa ang ranggo, na nagresulta sa isang exponential na pagtaas sa bilang ng mga nasawi sa mga sibilyan. Ang Baskerville clan, na nagpoprotekta sa mga hangganan, ay nakatanggap ng suporta mula sa imperyo upang labanan ang banta ng halimaw at nagsimulang sakupin ang mga halimaw. Sa huli, sila ay matagumpay sa pagprotekta sa hangganan, at ito ay naging isang pagkakataon para kay Hugo upang higit pang palakasin ang kanyang pampulitikang posisyon. Gayunpaman, si Vicar ay determinado na huwag hayaang makakuha ng karagdagang impluwensya si Hugo sa pamamagitan ng krisis na ito. Biglang nagtaas ng kamay si Vicar at nakuha ang atensyon ng matriarch. Nang may kumpiyansa, inihayag niya na alam niya ang isang paraan upang pigilan ang Red Death. Isang goblin ang itinali ng patiwarik gamit ang mga lubad at inilubog sa isang malaking palayok ng tubig. Pagkaraan ng ilang sandali, hinayla ng mga barbaro ang duwende, at napagmasdan nila ang mga pulang batik na mabilis na lumilitaw sa katawan ng goblin. Napagtanto na ang goblin ay nagkaroon ng kinatatakutang Red Death, agad nilang itinapon ito sa apoy upang maiwasan ang posibleng pagkalat ng impeksyon. Bumaling si Ian kay Vicar at binanggit na ang lahat ng mga goblins na kanilang nilubog sa infected na tubig ay talagang nagkaroon ng Red Death, na nagpapatunay sa kanyang mga naunang babala.
Pagkatapos ay nagtanong siya kung ang Red Death ay talagang maipapasa sa pamamagitan ng tubig. Kinumpirma ito ni Vicker, na nagsasabi na ang infected na tubig ay isang makabuluhang pinagmumulan ng impeksyon, ngunit tiniyak na ang pagkulo ng tubig ay dapat na maalis ang problema. Si Ian, na nakatingin sa tatlong nakatali na goblins, ay humingi ng paglilinaw sa kanya hinggil sa kaligtasan ng pinakuloang tubig. Nagpasya silang magsagawa ng eksperimento sa pamamagitan ng paglalagay ng goblin sa kumukulong tubig. Gayunpaman, nang bunutin ng duwende ay wala na itong buhay. Itinuro ni Ian ang namatay na goblin, na nagpapahiwatig ng agarang pagkamatay. Pinayuhan siya ni Vicker na subukang ilagay ang goblin sa malamig na tubig. Nakilala ni Ian ang kanyang pagkakamali at kinilala ang kanyang mungkahi. Hindi nagtagal ay inilagay nila ang dalawang goblin sa tubig na pinalamig pagkatapos kumulo, at walang masamang nangyari sa kanila. Naobserbahan ng mga barbaro ang kinalabasan na ito at napagpasyahan na nakahanap sila ng paraan upang labanan ang Red Death, sa paniniwalang tubig ang sagot. Ang isa pang barbarian ay nagtanong kung ang pag-inom ng pinakuloang tubig ay maaaring maiwasan ang impeksyon. Nilapitan ng matriarch si Vicker at ipinahayag ang kanyang pasasalamat. Kinikilala na nakakakita siya ng pag-asa salamat sa kanyang mga pagsisikap. Si Vicker, gayunpaman, ay nanatiling maingat, na nagpapaalala sa lahat na ang pulang kamatayan ay hindi makapasok sa kanilang mga mata o anumang mauhag na lamod ngunit maaaring maipasa sa pamamagitan ng respiratory system. Hinimok niya ang mga ito na mag-ingat, lalo na kapag ang hamog ay naroroon sa madaling araw. Sinulyapan ni Ian ang shaman at sarkastikong binanggit na minsan ay isang sumpa ang Red Death. Ang salamangkero, na halatang naiinis, ay tumugon, na kinwestiyon ang ideya ng ganap na pag-iwas sa tubig, lalo na sa papalapit na tag-ulan. Inamin ni Vicker na totoo ang kanyang sinabi. Kapag dumating ang ulan, magkakaroon ng pag-apaw ng tubig mula sa ilog, at ang hangin ay magiging mahalumigmig. Magkakaroon ng mga limitasyon sa mga paraan kung paano sila magpapakulo ng tubig at maghugas, habang sila ay naaayon sa mga hakbang sa pag-iwas. Kaya iminungkahi niya ang isang marahas na solusyon. Ang paglipat ng nayon. Ang mungkahing ito ay ikinagulat ng salamangkero, na nagpaalala sa kanya na sinabi na niya sa kanya na hindi sila maaaring umalis sa lugar kung saan nakahiga ang kanilang mga ninuno. Tinanong niya kung binabalewala ni Vicker ang salita ng konseho ng mga matatanda. Gayunpaman, kumpiyansa na ibinunyag ni Vicker na mayroong isang paraan na magpapahintulot sa kanila na manatili sa loob ng teritoryo ng Balek nang hindi na kailangang lumipat. Habang papalapit ang tagulan sa Le Rouge et Lenoir Mountain, ang ilog Bamaha, na ginagawang malawak na agos ng latian na lupain ang dating patag na lupain. Sa kailaliman ng kagubatan, ang malakas na ulan ay isang hindi inaasahan na pangyayari, kahit na para sa mga matatanda, at nagresulta ito sa pagbaha sa lahat ng sulok sa loob ng malalim na kagubatan. Lahat ay nilamon ng tubig maliban sa nayon ng Balek. Dalawang barbaro ang nagpakawala ng kanilang buong lakas, na humihila ng isang lubid ng mahigpit, habang ang nasa harapan ay nagudyok sa kanila na hilahin ng mas malakas at atali ito ng mahigpit. Ang mga barbarong ito ay nakatayo sa tapat ng matataas na lugar, nagtatrabaho upang makagawa ng tulay sa pagitan ng dalawang plataporma sa loob ng nayon. Inutusan ng isang panig ang isa na itaas ang bakod at patatagin ito upang hindi ito gumuho. Hindi nagtagal, natapos ang tulay, at naging daan ito sa paglipat sa pagitan ng maraming bahay na itinayo sa ibabaw ng malalaking puno. Namangha ang isa sa mga barbaro, na napansin na kahit na napakalakas ng ulan, ang nayon ay hindi bumaha. Ang isa pang barbarian ay nagbigay kredito kay Vicker para sa tagumpay na ito, na nagsasabi na ang lahat ay salamat sa kanya. Sumigaw sila bilang pasasalamat, pinasasalamatan si Vicker sa kanyang karunungan. Si Vicker, sa kanyang pag-iisip, ay kinilala ang kapalaran ng pagkakaroon ng maraming matataas na puno sa loob ng Balak teritoryo, na nagbibigay daan sa kanila upang matiis ang tag-ulan. Gumapang si Pomeranian mula sa isang kubo at ipinahayag ang kanyang pagnanais na makasama siya. Gayunpaman, biglang may napansin si Vicker na papalapit sa dalawang barbaro na kamakaway sa kanya. Sumigaw siya ng babala, na pagtanto ang panganib. Sa sandaling iyon, isang napakalaking hito ang tumalon mula sa tubig, na sinusubukang lamunin ang mga walang kamalay-malay na barbaro. Huli na nilang napansin ang banta at nagpakawala ng nakakatakot na hiyawan. Gayunpaman, isang palaso ang tumama sa hito, na nagpalipad pabalik sa tubig. Si Ian ang nagpaputok ng palaso, at mahigpit niyang sinabihan ang hito na magwala, sinumpa ito dahil sa pagtatangkang pag-atake nito. Tinanong ni Vicker si Ian kung ang hito ay ang Mushuso.
Ipinaliwanag niya na ang partikular na hito ay kilala bilang hari ng lugar na ito sa loob ng 12 taon, at tinawag nila itong Ka. Biglang bumangga ang higanteng hito sa platapormang kinatatayuan ng mga barbaro na naging dahilan ng pagbagsak nila. Si Vicker, na nagpapakita ng determinasyon, ay lumukso patungo sa higanteng hito at nangakong bigyan ito ng leksyon dahil sinira nito ang kanilang mga itinayong bahay. Nagsimulang umilo ang kamay ni Vicker, at hindi nagtagal, lumabas si Beelzebub mula sa kanyang kamay. Si Vicker ay naglunsad ng isang pag-atake, gamit ang Baskerville 6 technique, ang 6 lurking ambushes. Tinamaan ng pag-atake ang hito, dahilan upang magbuga ito ng masakit na hiyaw. Mabilis itong umatras pabalik sa tubig at lumangoy palayo. Nakuha ng dalawang barbaro na nahulog ang isang puno ng kahoy at ligtas sila. Ang iba pang mga barbaro, na nakasaksi sa matagumpay na pagtatanggol ni Vicker, ay pinuri siya sa pagpapalayas kay Ka, at kinikilala kung ilang beses siyang nagligtas sa kanila. Pinuri nila siya bilang bayani ng mga balek. Ang shaman, gayunpaman, ay nag-click sa kanyang dila sa inis nang makita si Vicker na pinupuri. Si Ahon, na nakatayo sa malapit, ay may problemang ekspresyon. Sa kabilang banda, itinaas ni Ayan ang kanyang hinlalaki bilang pagsang-ayon at inamin na pumasa si Vicker. Pagsapit ng gabi, sa loob ng kubo ni Vicker, ninanamnam ni Palm Arian ang pagkaing inihanda ni Vicker. Gayunpaman, hindi siya nag-iisa. Biglang nakisali na rin si Ayan, at pareho silang nagsusuot ng masayang ekspresyon habang kumakain. Pinuri ni Palm Arian ang kanyang tiyuhin sa masarap na pagkain, at sumang-ayon si Ayan. Pinuri ang husay ni Vicker sa pagluluto. Si Vicker, na medyo nagulat sa presensya ni Ayan, ay nagsabi na hindi niya naalala ang pag-imbita sa kanyang bahay. Ipinaliwanag ni Ayan na hindi niya napigilan ang nakakaakit na aroma ng pagkain. Patawa-tawang sumagot si Vicker na hindi niya inihanda ang kanyang parte. Masiglang sagot ni Ayan, na nagsasabi na ang pag-aari ng alipin ay pag-aari ng Panginoon, mapaglarong iginiit ang karapatan niyang makisalo sa kanyang pagkain. Iginiit ni Vicker na hindi siya isang alipin, ngunit tinutulan niya ito, sinabi sa kanya na huwag pansinin siya. Si Palm Arian, na nagmamasid sa kanilang kalokohan, ay gumawa ng isang inosenteng pahayag, na nagmumungkahi na sina Vicker at Ayan ay tila mag-asawa. Namula si Ayan at niyakap si Palm Arian, tinawag siyang cute, at gumanti naman ng ngiti si Palm Arian. Hindi maiwasan ni Vicker na magtaka kung kailan sila naging close. Maya-maya pa, isang alon ng malamig na hangin ang umabot sa kanya, na nagudyok sa kanya na lumingon sa pintuan na may nagtatanong na tingin, at napansin niya ang isang figura na nakatayo doon. May bahid ng galit na tinanong ni Ayan ang bagong dating tungkol sa dahilan ng kanyang pagbisita, na tinawag siyang Ahon. Tumayo si Ahon sa ulan. Namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ipinaliwanag niya na pumunta siya rito para hanapin si Vicker dahil naniniwala siyang posible ito, dahil sa kanyang kasaysayan ng pagliligtas sa nayon ng maraming beses. Pagkatapos, gumawa siya ng taos-pusong pagsusumamo kay Vicker, na hinihiling sa kanya na iligtas ang kanyang nakababatang kapatid na babae. At dito nagtatapos ang part 23 ng ating video. Like, share and subscribe para updated kayo sa susunod natin na video.